Matapos silang makalabas biglang nagsalita si Gu Xuanchen na oras na raw para magpaalam sila sa isa't isa ni Yu Jingho. Napasabi na lang siya sa ilang araw silang magkasama ng ating bida at wala man lang itong sinasabi sa kanya kaya siya ngayon ay nasasaktan. Bigla naman siya tinawag ni Gu Xuanchen kaya si Yu Jingho ay nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit ang kanyang inaasam-asam ay mali pala dahil binigyan lang pala siya ng ating bida ng mga technique book sa kadahilanan ang skills at technique ni Yu Jingho ay basura raw sabi ng ating bida na gulantang at napaiyak na lang si Yu Jingho rito. Walang kabuhay-buhay naman na nagpasalamat si Yu Jingho sa kay Gu Xuanchen sa pagbigay sa kanya ng mga technique book. Naghiwalay na nga sila ng landas ng dinaanan. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na nakuha na raw niya ang Monster Emperor Bell kaya pwede na siya napamunti sa Tianyuan battlefield. At nilalabas naman ni Gu Xuanchen ang Chenyu Order na binigay sa kanya ng City Lord ng Peace City. Ilang oras lang ang nakalipas ay ginamit na ni Gu Xuanchen ang Gold Order na hawak niya. At lumabas doon ang portal sa harap ng ating bida. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na gamit raw ang Golden Order ay pwede siyang makapunta agad sa Holy River at gamit naman ang Holy River ay pwede siyang makapunta sa kahit anong lugar basta mayroong Holy River Basin. Sa pagpasok ng ating bida sa portal nanibago naman siya rito dahil nag-iba ang daloy ng demonic energy rito. Nagpatuloy naman si Gu Xuanchen sa pagpunta doon. Makalipas lang ang ilang oras. Nakabalik at nakapunta na nga si Gu Xuanchen sa Demon Clan border. Biglang napaisip siya dahil kakaiba raw ito ang demonic energy raw rito ay parang pareho ang pahiwatig raw sa nabasa niya sa Yinyang Heavenly Book. Nakapunta na nga si Gu Xuanchen sa loob ng city ng Demon Clan. Nasabi na lang ng ating bida matapos siyang makaalis rito lumipas lang ang ilang araw biglang nagbago na agad ang Demon Clan. Nakita naman siya ng demon at nakilala niya si Gu Xuanchen. Pasiga na tinawag ng demon ang ating bida na traidor dahil raw ang Holy Sun na kanilang bihag ay itinakbo ng ating bida kaya pasiga na sinabi ng demon na hulihin raw nila ang ating bida. Nagseryoso naman siya sa narinig niya mula sa isang demon. Narinig naman ito ng kasamahan ng demon kaya nasabi na lang ng isa na ang demon messenger ba raw ang nandito at wag raw nila itong patakasan at dakpin nila ito. Kasabay din na pinalibutan na nila si Gu Xuanchen. Makalipas ang kanilang laban doon. Isa na lang ang natirang buhay kaya tinanong ito ni Gu Xuanchen na ano raw nangyari rito sa Demon Clan matapos siyang makaalis rito. Nagsisigaw naman ang demon na patayin na raw siya ng ating bida. Ngunit nung tinangka na itong patayin ni Gu Xuanchen ay bumigay ang demon at nagsalita ito na tanungin na raw siya ng ating bida at sasagutin niya na ito. Kaya nagsalita na ang demon dahil sa takot nitong mamatay na matapos raw mawala rito ang Holy Sun ay ang kanilang demon world ay napuno ng nakakalason na fog kaya kahit ang kanilang 10 Great Lord ay namatay sa lason. Nabigla naman siya sa kanyang nalaman mula sa demon at hindi pa ito makapaniwala sa nangyari sa pagkamatay ng 10 Great Demon Lord. Matapos ang pagkasira ng kanilang demon creature ay lumitaw doon ang adopted son ni Venerable Tianhai. At ito'y si Lord Dark Dragon at pinamumunuan sila nito kaya sila ay nakagawa ng antidote sa fog poison kaya ang Demon Clan ay sumusunod na sa mga utos ng Lord Dark Dragon. Ang sabi raw ng Lord Dark Dragon sa kanila na matapos mawala ang ating bida ay lumitaw ang poison fog kaya si Gu Xuanchen ang pinagkahinala nila kaya nag-utos ang Lord Dark Dragon na hulihin at dakpin ang ating bida. Matapos magsalita ang demon kasabay din na pinatulog na ito ni Gu Xuanchen. Unti-unti na nga nakatulog ang isang demon. Maya-maya pa may napansin si Gu Xuanchen na bagay sa katawan ng demon dahil ang bagay na iyon ay naglalabas ng hindi normal na demonic energy kaya ito kinuha ng ating bida. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ang bagay raw na ito ay parang familiar niya raw ito dahil ang pagkakaalam niya ang bagay na ito ay ginagamit sa pag-control ng nilalang na biktima nito. Nasabi na lang niya na kapareho raw aura na ito sa mga sinasabi ng Holy Sun sa kanya noon. Nasabi na lang niya na hindi raw niya alam kung paano ng Dark Dragon na nakuha ang Laws of Heaven ng Holy Sun at gusto niya itong malaman para sa kanyang Law of Heaven. Kaya nasabi na lang ng ating bida na kawili-wili ito kasabay din na nag-anyo siya ng Demon Guard. Kaya pinasok na nga ni Gu Xuanchen ang city habang ito nagpapanggap na Demon Guard. May gusto siya na puntahan na nilalang ngunit. Napatigil na lang ang ating bida dahil mayroong tumawag sa kanya. Nangamba naman siya rito kaya hinanda niya na ang kanyang espada.
Kasabay naman na pinagalitan ng demon ang ating bida dahil ano raw ang ginagawa nito at ang kanilang Dark Dragon Lord raw ay nangangailangan na napumili na ng kandidato para ipadala sa Tianyuan battlefield kaya magmatino raw ang ating bida habang ang ating bida naman ay hindi makapagsalita. At pinamadali niya na ang ating bida na pumunta at sumunod na raw ito sa mga kasamahan nito para makisali sa Coliseum Selecting Battle. Papasok na nga sila sa Coliseum. Nagsalita ang leader ng mga demon na wag raw silang magpabiya at wag gumawa ng hindi kawili-wili na gawain para hindi niya ito paparusahan, sumang-ayon naman sila sa kanilang leader. Nasa arena na nga sila Gu Xuanchen at may naglalaban na doon. Umatake naman ang malaking demon pero sinabayan pa rin ito ng isang demon kahit ito'y nahihirapan sa lakas ng katunggali nito. Ngunit hindi niya kinaya ang atake ng malaking demon kaya siya ay napatalsak na lang. Kasabay din na ito'y napasuka dahil sa natamong pinsala nito. Matapos itong manalo sa laban sumigaw ito na kung sino ba raw ang kanyang susunod na kalaban. Nasabi na lang ng isa na kahit anong oras raw ay mayroong nilalang pera na malupit. Dagdag pa niya na kada oras raw na lumipas ay nagpapadala sila na matapang na mga demonyo ngunit sila ay hindi na nakabalik kaya ang Tianyuan battlefield ay nakakakilabot. Nagtanong naman ang ating bida sa katabi nitong demon na kung pumipili ba raw sila para ipapadala sa Tianyuan battlefield. Kinumpirma naman ito ng demon at nagsabi ito na kung hindi ba raw ito alam ng ating bida. At sabi pa niya na kapag raw sinundan nila ang kakilang Dark Dragon Lord ay mayroon silang matatanggap na mga benepisyo habang sa arena naman ay mayroong nagsalita na dinideclare raw niya na ito ang nanalo sa battle. Ngunit pinigilan naman ng ating bida ang announcer sa pagdeclare ng nanalo. Binalaan naman siya ng demon na wag raw itong lumaban sa arena dahil malakas raw ang magiging katunggali ng ating bida. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Gu Xuanchen at nagmadali na itong pamunta sa arena. At nung nasa arena na ang ating bida binalaan naman siya ulit ng demon na mas malakas pa raw ang malaking demon na iyon kaysa kay Gu Xuanchen. Namangha at nabigla naman ang isang manunood sa tapang ng ating bida. At inanunsyo ng announcer na mayroong bagong challenger raw na pamunta sa arena. Habang si Gu Xuanchen ay hindi man lang natinag sa laki ng katawan ng demon. Minaliit naman niya ang ating bida dahil raw ang kanyang makakaharap ay isang gwardiya lang ng city nila at kaya niya raw niya itong durugan ng parang basura lang at itapon. Kinutya naman ng mga manunood si Gu Xuanchen dahil kala nila mahina ang ating bida. Nagalit naman ang nakakataas sa mga gwardiya ng city. Kaya pinagalitan niya si Gu Xuanchen na wag na raw itong sumali sa laban at maggwardiya na lang raw ito sa kanilang syudad. Kasabay din na minura niya ito. Nagsalita naman siya na ito raw ang kanyang gusto kaya wala na silang magagawa. Mayabang naman sinabi ng malaking halimaw na hindi raw niya gustong makita pa ang kanyang makakaharap ngayon na ang ating bida. Dagdag pa niya na paano raw nakakatayo ang pipetsyogan na gwardiya sa arena. Ginamit naman ni Gu Xuanchen ang killing array para ipanglaban sa idiot. Umatake naman ito at pasigan ito na mamatay na raw ang ating bida. Papunta na nga ang hand pump technique ng malaking demon sa kay Gu Xuanchen habang ang ating bida ay ginamit niya na ang kanyang aura barrier o killing formation sa pag-atake ng idiot sa kanya. Naharang naman ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Dahil sa kanilang atake sumabog ito at kitang-kita ito ng mga manunood kaya namangha ang isa sa kanyang nasaksihang laban at napatanong naman ang isa na kung ano na ba raw ang nangyayari doon. Nagulat naman ang isang manunood at nasabi nito na impossibly raw itong mangyari. Ang nakita pala niya ay ang ating bida na nag-iisa na lang na nakatayo sa arena. At nakaharap ni Gu Xuanchen ay nakahandusay na sa sahig na sabi na lang sila na tig-iisa lang silang nagpakawalay ng atake at ganun lang ito natapos. Ang mga idiot naman na walang tiwala sa ating bida kanina ay ngayon ay pinupuri na nila si Gu Xuanchen at isa raw na formation master pala raw ang ating bida. Pumunta naman ang kapatid ng natalo ng ating bida sa Dark Dragon Lord. Si Mengmo pala ito at pahintulutan raw siya ng kanyang Dark Dragon Lord na tuturuan niya ng leksyon si Gu Xuanchen. Pinayagan naman ito ng Dark Dragon Lord ngunit kapag raw ito'y natalo ay wag na itong bumalik sa kanya. Kasabay din na binigyan siya ng divine power ng Dark Dragon Lord kaya ito nagpasalamat sa kanyang Panginoon na Dark Dragon Lord. Nasabi na lang ng announcer na sa loob ng 5 buwan ay ngayon lang raw natalo si Lumu at mayroon na silang bagong champion at ito'y galing lang sa City Guard.
Masaya naman ang hangal na commander sa pagkapanalo ng ating bida at pinagpawisan na lang si Gu Xuanchen dahil kanina lang hindi siya gusto nito ngunit nung nanalo na siya para lang silang matalik na kaibigan. Bigla naman ang hina ang commander. Kaya ang mga alagad nito ay lumapit sa kanya dahil sila'y nag-alala sa kanilang commander. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip ang demonic energy raw ng commander ay nagwawala kaya ang katawan nito ay parang pinagsasakal. Nasabi na lang ng isang alagad na ang kanyang commander raw ay pinarusahan ito ng Dark Dragon Lord ngunit nagtaka raw siya rito dahil wala raw ginawang masama ang kanyang commander. Nagtanong naman si Gu Xuanchen sa kanya tungkol sa parusa. Pinagpawisan naman ang demon at nasabi niya sa ating bida na kung hindi niya ba ito alam na dahil raw ang kanilang Dark Dragon Lord ay kayang sanggain ang Poison Fog at maging pinakamalakas sa mga demon dahil sa ito'y may abilidad na makontrol ang demonic energy ng ibang demon. At ang abilidad raw na ito ay binahagi ito ng Dark Dragon Lord sa mga bantay nito dahil sa kanilang abilidad na gawa nilang mangingibabaw sa mga demon. Napatawa na lang si Gu Xuanchen dahil oportunidad niya na raw niya ito na alisin niya ang lason ng commander. Kasabay rin na dahan-dahan niyang inalis ang lason gamit ang kanyang demonic energy. Unti-unting naman nawawala nagsakit ng katawan ng commander. Nakita naman ng Dark Dragon Lord ang ginawa ni Gu Xuanchen kaya ito'y na-attract sa ating bida. Bigla naman tumalon si Meng Mu papunta sa arena at nagsalita ito na bigyan raw siya ng kanyang lord ng pahintulot na maparusahan niya ang mga traidor sa kanilang demon clan. Dahil raw ang ating bida ay hindi nito ginawa ang trabaho niya sa pagbabantay ng kanilang city ay paparusahan niya ito. Nagulat naman ang demon na kasama ng ating bida dahil ang nilalang na ito ay isang banal na gwardiya ng Dark Dragon Lord. Tinawag niya naman ang mga demon sa kanyang harapan. At bakit raw hindi sila nagsiluhod nang nakita nila siya? Kaya dali-daling nagbigay galang na nga ang isang demon sa banal na gwardiya na si Meng Mu. Ngunit pinigilan naman ni Gu Xuanchen ang kanyang katabing demon na magbigay galang sa idiot. At nagsalita si Gu Xuanchen na ito raw ang arena at wala pa raw natalo at wala pang nanalo sa life and death kaya paano raw siya magbigay galang rito. Napangiti na lang si Meng Mu at dahil raw sa sinabi ng ating bida. At dahil raw nasa life and death arena sila ay ibibigay niya raw ang dapat na kaparusahan sa kay Gu Xuanchen. Kaya naghanda na si Meng Mu na sagudin ang ating bida. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na umuna na raw si Meng Mu na umatake. Kaya siya ay dali-daling pasugad na sa kanya gamit niya ang kanyang dalawang espada. Kasabay din niya na inatake ang ating bida habang ang ating bida naman ay kalmado lang habang lumalabas ang demonic energy sa katawan nito. Nagkasalubong na nga ang espada ng dalawa habang si Meng Mu ay napangiti na lang. Nasabi na lang ng isang demon na kailan pa raw naging malakas ang ating bida at hindi lang raw ito magaling sa formation na sasabayan rin ito si Meng Mu sa paggamit ng espada. Nagsalita naman ang commander na wag raw mag-advance ang kanyang alagad dahil raw ang titulo ni Meng Mu ay Sky Giant Wizard. Dagdag pa niya na hindi raw sa dahil sa lakas at bilis ni Meng Mu, kundi sa kanyang tinataglay na body method at si Meng Mu ay biglang tumalon sa likuran ng ating bida. Sabi ng commander na kaya raw niya na makikipaglaban na nasa iri lang at hindi nalalaglag sa buong laban. At ginagamit raw ni Meng Mu ang impact ng atake ng kanyang nakakalaban para siya ay makagalaw ng mabilis at ang kanya rin atake ay lumalakas. Ang paghiram raw ng lakas sa kanyang kalaban ay ito'y nagpapadali ng laban. Bigla naman gumamit si Gu Xuanchen ng di pa malaman na teknik at familiar at nakilala naman ito ni Meng Mu. Kaya siya ay pinagpawisan na lang at hindi makapaniwala na nagamit ng ating bida ang teknik na iyon. Umatake na nga si Gu Xuanchen sa kay Meng Mu kaya nagkaroon ng pagsabog sa arena. Napasigaw na lang siya sa atake ng ating bida sa kanya. At paunti-unting nawala na ang pagsabog at usok doon at si Gu Xuanchen naman ay nakatayo lang sa arena. Matapos ang atake ng ating bida ay si Meng Mu ay nakaluhod na doon at nawalan na ng lakas. Nasabi na lang niya na siya raw ay natalo sa kanilang laban. Bigla naman tinanong ni Gu Xuanchen ang kalagayan ng commander at nagsalita naman ang isang alagad ng commander na misteryoso raw ang ating bida. Dahil sa nakatalikod na si Gu Xuanchen habang ito'y nakikipag-usap sa commander. Napamura na lang ito habang ito'y pinagpawisan. Kasabay naman niya ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para umatake patalikod sa kay Gu Xuanchen. Napansin naman ito ng ating bida. Nabigla naman si Meng Mu dahil tinawag siya ng Dark Dragon Lord at pinagpawisan na lang ito.
Dahil pinaluhad na siya ng Dark Dragon Lord, nagtilapon na lang ang sahig na naluhudan ni Meng Mo. Kasabay din ito napayakap sa sahig at samuka ng dugo. Sinabihan naman siya ng Dark Dragon Lord na isa raw basto si Meng Mo at paano niya ito nagawa ang palihim na pag-atake. Napasigaw na lang ito sa nangyari sa kanya at nasabi na lang niya na hindi raw niya mag-alaw ang kanyang katawan. Biglang tinuro ng isang banal na gwardya ang ating bida na wag raw sirain ang loob ng ating bida ang kanyang Dark Dragon Lord at tinatanong niya ang ating bida na walang ba raw ang ating bida na maging bagong banal na gwardya ng Dark Dragon Lord. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na kung paano raw kapag hindi siya papayag na maging gwardya ng kanilang Lord at hindi naman nagsalita ang Dark Dragon Lord. Kaya nagalit ang banal na gwardya at hindi ba raw alam ng ating bida ang tama at mali. Bigla naman na pinahinto naman siya ng Dark Dragon Lord at nakinig naman ito sa utos ng kanyang Lord. Nagsalita ang Dark Dragon Lord na dahil raw tinanggihan siya ng ating bida na maging bodyguard niya ito kaya tinanong niya ito na matapos raw na ito saan ito papunta. Sinagot naman siya ni Gu Xuanchen na narito lang raw siya para makisali sa selectong para ipadala sa Tianyuan Battlefield. Dagdag pa niya narito lang siya para sa Tianyuan Battlefield. Kinutya naman siya ng banal na gwardya dahil ang ating bida raw ay tinanggihan ng isang oportunidad na maging banal na gwardya at gustong pamunta sa Tianyuan Battlefield. Nagsaad ang Dark Dragon Lord na palagi raw siyang nauuhaw sa mga may talento. Kaya nagmungkahi ito na magiging disipolo na lang raw niya si Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng ating bida na yun lang raw ang kanyang gusto at wala ng iba. Nagsabi ang isang demon na hindi raw niya inasahan ang ating bida raw ay mayroon itong tinatagong lakas. Maya-maya pa yung demon na pinatulog at kinupya ng ating bida ay nakagising na siya kaya dali-dali itong nagsisigaw at pamunta sa kanyang commander. Nasabi na lang ng commander na familiar raw ang buses na nagsisigaw. Nakarating na nga ito sa kanyang commander habang ito'y umiiyak. Sinabi naman niya ang lahat ng nangyari sa kanya at sa pagkupya ng ating bida sa kanya. Kaya pinagpawisan na lang sila at napagtanto nila na si Gu Xuanchen pala na nakaharap nila kanina ay piki at nagpapanggap lang. Punta naman tayo sa loob ng Nine Heaven Sect habang nandoon si Elder Yun Shan at nasabi na lang niya na saan na raw ang kanyang Sect Master na si Gu Xuanchen dahil malapit na magbabukas ang Tianyuan Battlefield at hindi pa rin ito nagpaparamdam sa kanila. Bigla naman narinig ni Elder Yun Shan ang ating bida kaya ito'y nabigla. Kasabay din na inutusan ni Gu Xuanchen si Elder Yun Shan na tipunin nila raw ang kanilang puwersa sa pamumuno ni Emperor Xiaoyao at pumunta sila sa Tianyuan Battlefield at wag na raw siya nilang hintayin. Makalipas ang 3 araw nandoon na nga ang puwersa ng Nine Heaven Sect sa lagusan ng Tianyuan Battlefield sa pamumuno ni Emperor Xiaoyao at nagsalita naman si Elder Yun Shan matapos raw siyang utusan ng ating bida hindi na ito nagbigay ng mensahe paulit. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na sa pagbabukas raw ng Tianyuan Battlefield ay napatanong na lang ito na kung hindi ba raw nakaharap ng panganib ang ating bida. Nagtanong naman ang isang disipolo sa kay Elder Yun Shan na kung hihintayin pa ba raw nila rito ang kanilang Sect Master na si Gu Xuanchen hindi naman ito sinagot ng Elder. Biglang mayroong nagsalita na tingnan raw nila yun dahil ang Tianyuan Battlefield raw ay nagbukas na. Nagsabi si Elder Yun Shan na nagsaad raw ang kanilang Sect Master sa kanya na wag na nila itong hintayin kaya nagutos na si Elder Yun Shan sa kanila na pumasok na sila sa Tianyuan Battlefield sa pamumuno ni Emperor Xiaoyao. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga disipolo habang si Emperor Xiaoyao ay hindi na nagsalita. Pasigaw na sinabi ni Emperor Xiaoyao na pumasok na raw sila sa Tianyuan Battlefield kasabay na piyupasok na nga sila doon. At pati na rin ang Demon Clan kung saan ang ating bida ay papunta na rin sa Tianyuan Battlefield. Nagutos naman ang Dark Dragon Lord na pumasok na raw sila sa Tianyuan Battlefield. Tanaw naman ni Gu Xuanchen ang portal doon. Kasabay din itong pumasok. Pati na rin ang Demon Clan ay nasa loob na ng Tianyuan Battlefield at nagutos naman ang isang bantay ng Dark Dragon Lord na hanapin raw nila ang Tianyuan Tree at mag-signal lang raw sila kapag nakita na nila ito. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip, na ang nasa harapan niya na ba ay ito ang Tianyuan Battlefield kasabay din na sinabihan ito ng Dark Dragon Lord. Na ang Tianyuan Battlefield raw ay magulo at baluktot at dagdag pa ng Dark Dragon Lord na ang Tianyuan Tree raw na kanilang nakikita ay hindi nila masukat ang layo nito. Sumagot naman ang ating bida rito na ito raw ay kanyang nakikita.
Nag-utos naman ang Dark Dragon Lord na maghintay raw sila muna dito. Bigla naman may tumatakbo na isang demon at binalitan niya na papunta na raw sa kanila ang maraming ghost. Pinakumpirma naman ito ng Dark Dragon Lord kung totoo ba ito. Bigla naman nilang nakita ang parang ghost na papunta na sa kanila kaya nangamba ang isang demon dahil natamba na ang isang kasamahan nito. Napahingi na lang ng tulong ang isang demon sa kanyang naramdaman na takot sa mga ghost. Nandoon na nga ang maraming ghost. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na puno raw ng demonic energy ang mga ghost kaya nasabi na lang niya na ang mga ghost raw ay isang demon. Dagdag pa ni Gu Xuanchen na ang mga ghost raw na ito ay isang creature na namatay rito sa Tianyuan battlefield at naging bangkay at dahil sa kapangyarihan ng Lorito ay nagkaroon ng spiritual intelligence ang mga bangkay kaya ito'y naging corpse demon o mga ghost at ang lahat raw na ito ay kayang mahiwa ng espada. Bigla naman tinulak ng Dark Dragon Lord si Gu Xuanchen. Kasabay din na humingi ito ng tawad sa ating bida kaya napatanong na lang ang ating bida sa pinaggagawa ng Dark Dragon Lord sa kanya. Kasabay din na tumakas na ang Dark Dragon Lord at nag-utos rin ito na umatras na raw lahat ng kanyang mga tauhan. Kaya si Gu Xuanchen na lang ang nandoon habang ito'y pinalilibutan ng mga corpse demon. At dali-dali naman umatake ang ating bida sa corpse demon habang ang espada nito ay pinalilibutan ng demon energy. Sa pag-atake nito nahati naman niya ang corpse demon ng walang kahirap-hirap. Kasabay din na nagsisigaw ang mga corpse demon dahil sa lakas na pinapakita ni Gu Xuanchen. Nabigla at namangha naman ang mga demon guard sa ating bida dahil napatay nito ang demon corpse ng isang atake lang. At nasa sahig na nakalatag na nga ang corpse demon doon. Nasabi na lang ng Dark Dragon Lord na hindi na raw sayang ang kanyang ginawa. Kasabay din na nilabas ng Dark Dragon ang isang bagay na Demon Seed. Ang bagay na ito ay gamit niya sa pag-control ng mabibiktima nito. Kasabay din na nilapitan at pinuri naman niya si Gu Xuanchen. At sabay tinatanong ng Dark Dragon Lord ang ating bida na kung napinsala ito at sabay niya rin na nilagay ng Dark Dragon Lord ang hawak niya na Demon Seed sa balikat ng ating bida para ito'y makontrol niya. Napansin naman ito ni Gu Xuanchen dahil sa demonic energy na nilalabas ng Demon Seed kaya napalingon na lang siya rito. Sabay din na sinalag ni Gu Xuanchen ang nilagay na Demon Seed ng Dark Dragon Lord sa kanya kaya ang Demon Seed ay natapon na lang kaya nabigla naman ang Dark Dragon Lord sa ginawa ng ating bida. Bigla naman nagsisigaw ang isang kasamahan ng demon dahil ito'y nasaniban na ng Demon Corpse. Napansin naman ito ng lahat dahil sa ito'y nagsisigaw na sa sakit kaya ang isang demon ay napatanong na lang ito na kung ano na ba raw nangyayari sa kanya. Maya-maya pa naintindihan naman ito ng isang demon kaya pasigaw nito na siya raw ay nahawaan na o sinaniban ng Demon Corpse. Kasabay din na nagsiatrasan ng mga demon sa takot nila sa kanilang kasamahan na sinaniban ng Demon Corpse. Bigla naman sinugod nito ang Dark Dragon Lord. Naghanda naman ang bantay ng Dark Dragon Lord at nag-utos ito na protektahan raw nila ang kanilang Lord. Kasabay din na hiniwa ng bantay ang Demon Corpse. Ngunit ang katawan ng Demon Corpse ay nagdugtong lang ng walang kahirap-hirap ang katawan niya na nahati. Kaya napatawa na lang ang Demon Corpse at napatanong na lang ang isang demon na ano raw klaseng halimaw ito. Kasabay din na sinunggaban siya ng Demon Corpse kaya ito ay napasigaw na lang sa sakit. Pasigaw na sinabi ng isang demon na ang Demon Corpse raw ay 3 bises na lumakas kaysa kanina kaya mag-ingat raw ang lahat ng kanyang kasamahan at huwag magpasakop sa Demon Corpse. Bigla naman nahawaan ng Demon Corpse ang isang demon kaya ito nagsisigaw na humingi ng tulong sa mga kasamahan nito. Pasugad naman ulit ang mga Demon Corpse sa Dark Dragon Lord. Habang sila'y pasugad sumisigaw na lang ang mga ito ng ha. Nagseryoso naman rito ang Dark Dragon Lord. Kasabay din na nagpalabas ito ng spiritual energy para masugpo ang mga Demon Corpse. Napangiti na lang ito sa kanyang pinalabas na spiritual energy. At ginamit ng Dark Dragon Lord ang aura nito para pasabugan ang mga Demon Corpse. Kasabay din na ang Demon Seed na lang ang natira sa Demon Corpse. Napasabi na lang sila na ang kanilang Dark Dragon Lord ay malakas. Nasabi na lang ng ating bida pati raw ang Demon Corpse ay kayang lagyan ng Demon Seed ni Dark Dragon kaya gamit ang Demon Seed na gawa ng Dark Dragon na pasabugan ang mga Demon Corpse.